Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Yuri. At ngayong gabing ito ay ikikwento ko ang isang karanasang nag-iwan sa akin ng bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Isang gabi sa mismong puso ng Balete Drive sa Quezon City. Ang kalsadang kilala sa lumang alamat ng babaeng nakaputi. Isang kaluluwang gumagala umano mula pa noong mga dekada 60 hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ang lahat, Boss Pao, nang mapilitan akong dumaan sa Balete Drive isang gabing malakas ang ulan. Makapal ang hamog. At tila ang bawat ilaw sa poste ay kumikislap na para bang may sinusubukang pagtakpan. Galaw ng galaw ang mga dahon ng mga malasinaklubang balete na nakapaligid sa kalsada. At unti-unti ay nagiging masikip ang pakiramdam sa dibdib ko habang papalapit ako sa mismong gitna ng lugar na kinatatakutan ng marami. Sa kahabaan ng kalsada ay ramdam ko ang biglaang paglamig ng hangin. Parang may humigop ng init mula sa loob ng sasakyan ko. At napansin ko ring tumigil ang ingay ng makina sa normal nitong ugong. Para bang may presensyang hindi nakikita na nakahawak sa sasakyan. At pinipigilan nitong umusad ng madali. Sa paligid, Boss Pao, ay may makikita pa ring ilang lumang bahay. Imposibleng hindi mo mapansin ang isa sa mga iyon. Ang lumang puting bahay na may malalaking bintanang tila laging nakabukas kahit walang tao. Noon pa man ay sinasabi ng mga matatanda na minsan daw ay may ulo ng babae na nakasilip mula sa ikalawang palapag. Nakababa ang buhok at walang imik na pinagmamasdan ang mga dumaraan. Sa gabing iyon ay hindi ko man nakita. Ramdam ko ang malamig na titig na tila sumusunod sa akin habang papalapit ako roon. Habang nagpapatuloy ako ay mas lalong lumalalim ang katahimikan at ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan. Na sa bawat segundo ay biglang nagiging parang maliliit na kumakaluskos na hindi ko maipaliwanag. Sa unahan ko ay napansin kong kumikintab ang kalsada dahil sa ilaw, pero hindi ito pantay. Parang may aninong humaharang, humahakbang ng napakabagal. Noong una, akala ko ay poste lamang. Ngunit habang papalapit ako, ay unti-unting nabubuo ang hugis nitong pangatawan. Isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok noon, Boss Pao. Nakalugay at hindi ko makita ang muka dahil nakayuko siya. Ngunit ang kakaiba ay hindi siya karaniwang nakatayo. Nakapwesto siya sa mismong gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Para bang doon talaga siya naghihintay ng kung sino mong papalapit. Napatigil ako sa pag-andar at hindi ko na malaman kung ano ang dapat kong gawin. Ang malamig na hangin ay pumasok kahit nakasarado ang bintana. Parang may kamay na dumampi sa bato ko. Marahan pero may bigat na para bang pinapaalalang hindi ako nag-iisa sa loob ng sasakyan. Nang subukan kong umatras ay bigla namang tumunog ang busina nang hindi ko pinipindot. At ang ilaw sa dashboard ay nagkukurap-kurap na para bang dinadaluhong
ng isang hindi nakikitang enerhiya. Sa gilid ng aking paningin, Buspaw, ay nakita kong dahan-dahan na tumataas ang ulo ng babae. Hindi ko man nakita ng buo ang kanyang muka, pero sapat na ang liwanag upang makita ko ang maputlang balat nito at ang pagkalantad ng kanyang mata. Malalaki iyon, Buspaw, mapuputi at walang buhay. Hindi siya lumalapit, pero ramdam ko ang pagdikit ng presensya niya sa bawat bintana ng sasakyan. Parang nakikita niya ang lahat ng nasa loob kahit hindi ko siya direktang tinitignan. Nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng sasakyan na parang may naglalakad sa paligid ko. Dumadaan mula sa likod hanggang harap. Tila dinilig ng lamig ang bawat hibla ng buhok ko habang naririnig ko ang pag-ungol ng mga sangang balete sa itaas. Nagkikiskisan na parabang binubulangan ako na hindi ako dapat nandoon. Pagtingala ko, Buspaw, ay nakita kong ang mga balete ay parang gumagalaw ng sabay-sabay. Mahahabang ugat na parang braso na gustong sumunggab pababa. Bigla kong naramdaman na may tumabi sa kanan ko, sa mismong passenger seat. Marahang pagbigat, parang may naupo kahit walang tao. Hindi ko man gustong lumingon, pero naramdaman ko ang mainit na hininga sa tenga ko. Humahaba ang bawat segundo na parang pinipilit akong tumingin. Sa pagkalma ko kahit bahagya, ay marahan kong ipinasok ang susi muli at pilit na pinaandar ang sasakyan. Sa unang ikot ay wala. Pangalawa, wala pa rin. Ngunit sa ikatlo, biglang nagbuga ng napakalakas na puting usok ang tambutso, kasabay ng pag-uga ng buong sasakyan. Sa mismong sandaling iyon, Buspaw, ay naramdaman kong may biglang nawala sa tabi ko. Ang bigat ay nawala, ang hangin ay tumigil, at ang presensya ay biglang naglaho. Nang itaas ko ang tingin ko, ang babaeng nakaputi ay hindi ko na nakita sa unahan. Nagmadali akong umusad, pero bago ko tuluyang maiwan ng lugar, nakasalubong ko ang isang matang nakasilip mula sa itaas ng windshield, nakadikit sa mismong salamin. At sa gilid ng mata ko, iyon ko nakita ang katawan niyang nakabitin mula sa itaas ng balete. Nakayuko, nakangiti, at unti-unting naglalaho kasabay ng hamog. Pagdating ko sa dulo ng Balete Drive, biglang naibalik ang init sa loob ng sasakyan. Tumino ang makina at parang walang nangyari. Ngunit sa likod ng sasakyan, galing sa rearview mirror, nakita kong naiwan sa upuan ang isang bakas. Parang marka ng basang damit na nakaputing nakaupo roon. At simula noon, Buspaw, tuwing dadaan ako sa Quezon City, sa bandang New Manila, sa May E. Rodriguez, o kahit sa malapit sa Aurora Boulevard, ramdam ko ang malamig na pagdaan ng hangin kahit nakabilad sa araw. Para bang sinusundan ako ng presensyang minsang sumama sa akin sa mismong kalsada kung saan naglalakad ang isang babaeng nakaputi na patuloy na naghahanap ng masasakyan. At hindi ko alam kung kailan siya muling sasama, kung kailan siya muling uupo sa tabi ko nang hindi ko namamalayan. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.